Ako si Lando, isang simpleng magsasaka sa probinsya ng Quezon. Ang aming pamumuhay ay tahimik, puno ng mga gawain sa bukid at mga kwentong nakakaaliw tuwing gabi sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ngunit ang lahat ng iyon ay biglang nagbago nang magdesisyon kaming putulin ang isang malaking puno sa likod ng aming bahay. Ang puno na iyon ay matagal nang nakatayo sa aming likod bahay, tila bantay ng aming tahimik na pamumuhay. Matanda na ito, ang mga ugat ay lumalabas na sa lupa, tila mga daliri ng isang higanting multo na nakadungaw sa aming tahanan. Ilang beses na kaming natakot sa mga kwento ng mga kapitbahay na hindi raw dapat galawin ang puno sapagkat ito raw ay bantay ng mga kaluluwa sa gubat. Pero hindi kami naniwala. Ang puno ay hadlang sa aming plano na palawakin ang gulayan, kaya't ito ay aming pinutol sa unang gabi. Pagkatapos naming putulin ang puno, naramdaman namin ang pagbabago. Ang hangin ay tila bumibigat, at ang kadiliman sa gabi ay naging mas malalim. Ang mga aso namin ay nag-umpisang tumahol ng walang tigil. Tila may nakikita silang hindi namin maaninag. Si tatay, kahit matapang, ay hindi mapakali. Parang may mga mata na nakatingin sa atin. Bulong niya habang naglalakad sa labas ng bahay. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Sinasabi ko na sa inyo, hindi dapat nating ginawa iyon. Bulalas ni nanay. Ang kanyang boses ay nanginginig, halata ang takot. Tayo'y pinagmumultuhan na. Hindi ko alam kung paano ko sila maaalis sa kanilang takot. Ngunit ang mga pangyayari ng gabing iyon ay nagpatibay sa kanilang paniniwala. Sa likod ng bahay, sa dating kinatatayuan ng puno, may narinig kaming pag-awit. Isang lumang awit na tila nagmumula sa hangin mismo. Ang mga bata, sina Nico at Laila, ay nagising sa kanilang pagkakatulog, umiiyak, at sinasabing may mga anino sa kanilang kwarto. Kinabukasan, nagising ako sa isang malagim na panaginip. Nakita ko ang puno, buo at nakatayo sa likod ng aming bahay. Ang mga dahon nito ay hinahangin, tila may sinasabi sa akin. Bumangon ako, pawisan at hingal na hingal, at agad na tumakbo palabas ng bahay. Ngunit ang puno ay wala na roon, at ang lupa ay tila bangkay na nagbabantay sa mga lihim ng nakaraan. Habang nagmimiryenda kami ng umaga, dumating si Mang Isko, ang aming kapitbahay. May narinig ako kagabi. Sabi niya, halata ang takot sa kanyang boses. May mga kaluluwa na naglalakad sa gubat. Sila raw ay galit at nagbabalik upang maghigante. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aming damdamin. Ano nga ba ang aming nagawa? Paano namin haharapin ang mga ito? Habang lumalalim ang araw, ang aming takot ay lalong lumalim. Sa gabi, kami muling nakaramdam ng presensya. Ang hangin ay malamig at ang kadiliman ay tila umabot hanggang sa aming mga puso. Sa huling mga sandali bago kami matulog, narinig namin ang mga yapak. Papalapit sa aming pinto, malalaki, mabibigat, at puno ng galit. Napatingin kami sa isa't isa at sa mga mata ni tatay ay nakita ko ang takot na hindi ko pa nararanasan. Kami nakaupo, hindi makagalaw, habang ang mga yapak ay papalapit ng papalapit. Sa likod ng bahay namin, ang gubat ay tila isang tahimik na tagapagbantay. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa pagputol ng puno, ang katahimikan nito ay naging isang nakakatakot na paalala ng mga bagay na hindi namin naiintindihan. Ako si Miguel, ang bunso sa aming pamilya, at ang mga pangyayaring ito ay walang tigil na gumugulo sa akin. Ang gabi ay laging nagdadala ng malamig na hangin, ngunit sa tuwing sumisilip ako sa bintana, tila may mga aninong gumagalaw sa lilim ng buwan. Isang gabi, habang kami ay naghapunan, narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa likod ng bahay. Ang tunog ay parang mga bulong, mahina ngunit malinaw. Tumingin ako sa aking mga magulang,
Si Inay ay halatang balisa, habang si Itay ay pilit na hindi pinapansin ito. Tila ba umaasang mawawala ito kung hindi niya bibigyan ng pansin. Ngunit alam kong hindi ito ganun kasimple. Sa aming pagputol ng puno, parang binuksan namin ang isang pinto tungo sa kung saan. Isang pinto na hindi namin alam kung paano isasara. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang tunog ng mga bulong ay naging bahagi na ng hangin, umaawit sa bawat pag-ihip. Sa kagustuhang malaman ang pinagmumulan nito, bumangon ako at dahan-dahang lumabas ng bahay. Ang hangin ay malamig at ang gubat ay tila nakamasid. Ang mga puno ay nakatayo na parang mga bantay na puno ng galit. Sa isang iglap, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Nakita ko ang isang anino sa gilid ng aking mga mata. Mabilis akong lumingon, ngunit walang tao. Tila ba ang gubat ay naglalaro ng tagu-taguan sa akin. Ang mga bulong ay naging mas malakas. At sa gitna ng mga ito, may narinig akong pangalan ko. Miguel. Agad akong tumakbo pabalik sa bahay, nanginginig sa takot. Ngunit sa aking pagtakbo, nadapa ako sa isang ugat na nakalubog sa lupa. Bumagsak ako at sa aking pag-angat, nakita ko ang isang matandang babae na nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at sa kanyang bibig ay may mga salitang hindi ko naiintindihan. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang pakiramdam ng koneksyon sa kanya. Parang may bahagi sa akin na nagsasabing kilala ko siya. Miguel, kailangan ninyong ibalik ang nawala. Pulong niya bago siya naglaho na parang usok sa hangin. Tumayo ako, naguguluhan at natatakot. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang nawala na kailangan naming ibalik? Pagbalik ko sa bahay, ibinahagi ko ang aking nakita sa pamilya. Si Inay ay nabahala at si Itay ay nagdesisyon na ibalik ang lupa sa gubat. Nagdasal kami, umaasang ang mga bulong ay mawawala. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Ang gubat ay tila may sariling isip at hindi ito papayag na basta na lang namin tatapusin ang lahat. Kinabukasan, nagpunta si Itay sa bayan upang maghanap ng tulong mula sa matatandang albularyo. Samantala, kami ni Inay ay naiwan sa bahay, sinusubukang palamigin ang aming takot. Habang kami ay nag-uusap, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaloy mula sa likod ng bahay. Tumingin kami sa bintana at nakita namin ang isang anino na gumagalaw sa gilid ng gubat. Ang anino ay tila may sariling buhay, gumagalaw na parang tao, ngunit hindi ito tao. Sa isang iglap, ang anino ay nag-anyong isang batang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Tulungan ninyo kami," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ko alam kung paano kami makakatulong, ngunit alam kong hindi kami pwedeng magbulag-bulagan sa kanilang kalagayan. Nagdesisyon kami ni Inay na pumunta sa gubat, dala ang pag-asa na mahanap ang sagot sa aming mga tanong. Nang kami ay makarating, ang hangin ay tila nagbago. Ang mga bulong ay naging mas malakas at nakita namin ang mga anino na gumagalaw sa paligid. Sa gitna ng kagubatan, may nakita kaming isang lumang altar, puno ng mga alay na mga bulaklak at prutas. Doon namin naintindihan, ang puno na aming pinutol ay bahagi ng altar. Isang sagradong lugar para sa mga kaluluwa na nakatira sa gubat. Sa aming pagwasak, nawala ang kanilang tahanan at ang kanilang galit ay naging multo na bumabalik sa amin. Habang kami ay nag-iisip ng gagawin, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Tumingin ako sa likod at nakita ko ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asang kami ay makikinig. "Ibabalik namin ang altar," sabi ko, kahit hindi ko alam kung paano. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang palatandaan. Sa likod ng kanyang kalungkutan,
May liwanag na nagsasabing may pag-asa pa. At sa pagbalik namin sa bahay, alam kong ang aming laban ay magsisimula pa lamang. At sa isang iglap, ang hangin ay tumigil. Pero sa likod ng bahay, ang gubat ay patuloy na nagmamasid, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang gabi sa aming probinsya ay tila may sariling buhay. Sa likod ng bahay namin, ang gubat na nooy tahimik at puno ng kagandahan ay unti-unting nagiging isang lugar ng takot at misteryo. Simula nang maputol ang matandang puno, hindi na kami matahimik. Ang mga kaluluwa na tila nawala ang kanilang tahanan ay bumalik upang kami gambalain, at ang kanilang presensya ay hindi na namin maikaila. Isang gabi, habang nakaupo kami sa paligid ng mesa at nag-uusap tungkol sa mga pangyayari, biglang may malakas na kalabog mula sa likod ng bahay. Nagkatinginan kami ni Itay at Inay, habang si ate naman ay takot na yumakap sa aming bunso. "Ano yon?" tanong ni Itay habang sinubukan niyang kumalma sa kabila ng takot na nararamdaman namin lahat. Dahan-dahang lumapit si Itay sa likuran ng bahay. Ako naman ay sumunod. Hindi ko alam kung sa tapang o sa takot. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Ang gubat ay tila nabuhay. Ang mga dahon at sanga ay kumikilos na parang may sariling isip. Sa gilid ng aming bakuran, nakita namin ang anino ng isang tao o isang bagay na hindi namin lubos maunawaan. Siya ay nakatayo lamang doon, nakatingin sa direksyon namin. Hindi ko maipaliwanag ang kanyang anyo. Para siyang usok na may anyo ng tao. Ngunit sa kabila nito, alam ko sa aking puso na isa siyang kaluluwa. "Anong kailangan mo?" tanong ni Itay, ang kanyang boses nanginginig sa takot. Ngunit hindi sumagot ang anino. Sa halip, ito'y naglakad papasok sa gubat. Tila inaanyayahan kami na sundan siya. Alam kong delikado, ngunit may bahagi sa akin na gustong malaman ang kanyang lihim. "Kailangan natin siyang sundan," sabi ko kay Itay. Alam kong nararamdaman niya rin ang pangangailangan, kahit labag sa kanyang kalooban. Habang naglalakad kami papasok sa gubat, ang paligid ay unti-unting nagbago. Ang mga puno ay tila lumalaki, at ang daan ay nagiging mas makipot. Ang hangin ay naging mas malamig, kasabay ng pagbigat ng aking dibdib. Hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng gubat na hindi namin alam na naroon pala. Isang clearing, kasing laki ng isang maliit na plaza. At sa gitna nito ay ang puno na pinutol namin. Ngunit sa aming pagkagulat, ang puno ay buo muli. Mas matanda, mas malaki, at mas nakakatakot. Ang anino ay nakatayo sa harap ng puno, at sa isang iglap, ito ay nawala. Naramdaman ko ang pagdausdos ng takot sa aking gulugod. Ngunit ang puno ay tila humihinga. Ang mga ugat nito ay gumagalaw sa lupa. Nagulat kami nang makita namin ang mga mukha sa bark ng puno. Mga mukha ng mga kaluluwa, nagdurusa, naghahanap ng katarungan. Biglang may mga bulong na nagsimulang marinig, mga bulong ng galit at pighati. "Bakit ninyo kami iniwan?" sigaw ng isa, habang ang iba ay nagtatampo. "Kami ay bahagi ng inyong buhay, kami ang inyong mga ninuno." Natanto ko na ang puno ay hindi lamang isang simpleng halaman. Ito ay ang tahanan ng aming angkan, ang koneksyon namin sa nakaraan. Ang pagputol nito ay tila pagputol sa aming kasaysayan, at ngayon kami ay hinahabol ng mga kaluluwa na nawalan ng tahanan. Habang nakatayo kami roon, bumukas ang lupa sa harap ng puno. Isang maliit na hukay ang lumitaw, tila isang pahiwatig kung saan kami dapat pumunta. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan namin itong gawin. Ito na ang tamang oras para sa paghilom. Bulong ni Inay habang hinawakan niya ang aking kamay. Dahan-dahan kaming lumapit, ang aming mga puso ay puno ng takot at pag-asa. Sa loob ng hukay, may isang lumang kahon. Nang buksan namin ito,
Nakita namin ang mga lumang dokumento, mga larawan, at isang sulat mula sa aming mga ninuno. Ang kanilang mensahe ay malinaw. Ang puno ay hindi lamang para sa amin. Ito ay para sa inyong lahat. Alagaan ito at kami ay magiging inyong gabay. Sa pagbalik namin sa bahay, alam namin na hindi pa tapos ang lahat. Ang gubat ay bahagi ng aming pamilya at kami ay bahagi nito. Ang gabay ng mga kaluluwa ay nagsimula na. At sa likod ng takot ay ang pag-unawa na kami ay hindi nag-iisa. Ngunit habang nag-iisip kami kung ano ang susunod na hakbang, may narinig kaming mahina na bulong mula sa likod ng bahay. Mayroong mas malalim na lihim, sabi ng isang boses na hindi namin kilala. At ito ay hindi pa ninyo natutuklasan. Matapos ang mga kaganapan noong nakaraang linggo, hindi na muling bumalik ang dati naming payak na pamumuhay. Laging may nararamdaman akong malamig na presensya sa likod ng bahay, lalo na tuwing sasapit ang hating gabi. Ang mga alingawngaw ng kaluluwa ng gubat ay tila ba nagiging mas malakas. Bawat bulong ay tila ba nag-uudyok sa akin na lumapit sa lugar kung saan namin pinutol ang puno. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa aming sala, narinig kong muli ang mga bulong. Hindi ko na matiis ang aking kuryosidad at ang bigat ng aking konsensya. Kinailangan kong malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa likod ng aming bahay. Lumabas ako, dala ang flashlight at isang maliit na krus na binendisyonan ng aming pari. Umaasang ito'y makakapagbigay ng proteksyon sa akin habang naglalakad ako papunta sa dating kinatatayuan ng puno. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila ba may buhay at nakikiramdam. Ang mga dahon sa lupa ay tila ba gumagawa ng sariling musika sa bawat tapak ko. Nang marating ko ang lilim ng mga natitirang puno, doon ko napansin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa gitna ng kagubatan. Isang bughaw at malamlam na liwanag na tila may hinihila sa akin. Dahan-dahan akong lumapit, bawat hakbang ay puno ng kaba at takot. Nang marating ko ang liwanag, tumambad sa akin ang isang lumang altar na yari sa bato. Sa ibabaw nito'y may mga alay na prutas at mga bulaklak na tila sariwa pa. Agad kong naalala ang mga kwento ng aking lola tungkol sa mga engkanto at espiritu ng kagubatan na nangangailangan ng paggalang at alay mula sa mga tao. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, naramdaman ko ang biglaang pag-ihip ng malakas na hangin. Pumikit ako at niyakap ang krus sa aking dibdib. Nang dumilat ako, nagulat ako sa aking nakita. Sa harapan ko'y isang anyo ng babaeng nakaputi. May mahabang buhok na tila lumulutang sa hangin at mapupungay na mga mata na diretso nakatingin sa akin. "Huwag mong hadlangan ang aming mundo," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila ba nagmumula sa bawat sulok ng kagubatan. "Pasensya na," sagot ko habang nanginginig sa takot. "Hindi namin alam ang aming ginawa. Ang puno ay hindi lamang isang buhay na bagay," patuloy niya. "Ito ang tulay sa pagitan ng inyong mundo at ng amin. Sa pagputol nito, nasira ang balanse." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, ang pagkakahiwalay ng aming mundo sa kanilang mundo, ang sanhi ng lahat ng mga kababalaghan sa aming paligid. Ngunit bago ko pa man maitanong kung ano ang maaari kong gawin upang maitama ang aming pagkakamali, bigla siyang naglaho kasabay ng liwanag. Napaupo ako sa lupa, gulat na gulat at tila ba nawala ng lakas. Ito pala ang dahilan ng lahat. Kailangan naming ibalik ang puno. Ngunit paano? Ang mga katanungang ito ay patuloy na bumabagabag sa akin habang bumalik ako sa bahay. Pagkarating ko, sinalubong ako ng nakababatang kapatid kong si Lina. "Ate, may dumating na sulat," sabi niya. "Nasa mesa." Kinabahan ako sa kanyang sinabi. Sino pa ba ang magpapadala ng sulat sa ganitong oras? Agad akong pumunta sa mesa
at kinuha ang sobre. Wala itong pangalan o address. Binuksan ko ito at agad na binasa ang laman. Kung nais mong maibalik ang balanse, hanapin ang ugat ng lahat ng ito sa lugar kung saan ang dalawang ilog ay nagtatagpo. Doon mo makikita ang kasagutan. Ang mensaheng ito ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ano ang ibig sabihin ng lugar kung saan ang dalawang ilog ay nagtatagpo? At sino ang nagpadala ng sulat na ito? Ngunit isa lang ang sigurado ko. Kailangan kong malaman ang sagot bago pa lumala ang mga nangyayari. Kailangan kong bumalik sa kagubatan, sa lugar ng tagpuan ng dalawang ilog, kahit pa nangangahulugan ito ng pagharap sa mas malalim na misteryo. At sa loob ko, may isang bahagi na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan ng aking pakikipagsapalaran. Sa halip, ito pa lamang ang simula ng mas madilim na lihim na kailangan kong tuklasin. Sa likod ng bahay namin, ang dating mapayapang tanawin ng gubat ay naging isang lugar na kinatatakutan namin. Nagsimula ang lahat ng magdesisyon kaming magputol ng punong balete na matagal nang nakatayo roon. Sabi ni tatay, kailangan na raw gumawa ng daan para sa bagong kubo na aming itatayo. Ngunit sa bawat hampas ng palakol sa puno, tila may bumibigat sa aming paligid, isang presensyang hindi namin maipaliwanag. Simula noon, hindi na kami tinigilan ng mga kakaibang pangyayari. Unang gabi pa lamang, narinig namin ang pagkaluskos ng mga dahon sa labas. Kahit wala namang hangin, ang mga anino ay tila sumasayaw sa dingding ng aming bahay at ang lamig ng hangin ay bumabalot sa amin kahit na tag-init. Sabi ni nanay, baka daw may mga kaluluwang nagagalit sa amin dahil sa pagputol ng puno. Pero hindi kami agad naniwala. Isang gabi, habang ako'y nasa aking kwarto, narinig ko ang pag-iyak ng batang babae. Sa simulay, akala ko'y isa lamang itong panaginip. Ngunit nang bumangon ako upang tingnan, nakita ko ang anino ng bata sa gilid ng bintana. Noon ko lamang napagtanto na hindi ito bunga ng aking imahinasyon. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit nararamdaman ko ang kanilang presensya. Nagdesisyon kaming maghanap ng tulong. Nagpunta kami sa baryo upang kausapin si Mang Isko, ang lokal na albularyo. Ayon sa kanya, ang punong balete ay tahanan ng mga kaluluwang ligaw. Sinabi niyang kailangan naming humingi ng tawad at mag-alay ng sakripisyo upang mapanumbalik ang kapayapaan. Nagdala kami ng prutas, kandila at insenso sa lugar kung saan nakatayo ang puno at nagsagawa ng ritual. Ngunit sa halip na mapawi ang takot, mas lalo pa itong lumala. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga yabag sa labas ng bahay. Dahan-dahan akong lumabas at ang tanawin sa aking harapan ay hindi ko makakalimutan. Ang buong gubat sa likod ng bahay ay tila buhay, umiindak ang mga dahon at sanga na parang may sariling isip. Sa gitna nito, may mga anino ng tao. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha, ngunit nararamdaman ko ang kanilang mga mata na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung sila'y mga kaluluwa o kung ako'y nalulunod lamang sa aking sariling takot. Nang biglang may marinig akong boses mula sa likod ko. Bakit mo kami ginising? Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking batok at nang lingunin ko ito, nakita ko si tatay. Pero ang kanyang mga mata ay tila wala sa kanya. Tay? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Bumalik siya sa loob ng bahay na parang wala siyang pakialam sa nangyayari. Kinabukasan, nagising kaming lahat sa ingay ng mga tao sa labas. Nakapalibot sila sa aming bahay, nag-uusap at nagbubulungan. Ayon sa kanila, nakita raw nila si tatay na naglalakad sa gubat. Pero nang sundan nila ito, bigla na lamang siyang nawala. Sinubukan naming hanapin siya, ngunit tila naglaho siya ng walang bakas. Sa mga sumunod na araw, ang presensya ng mga kaluluwa
ay lalong naging mas aktibo. Madalas naming maramdaman ang kanilang paggalaw sa paligid, ang pagbulong ng hangin na may dalang mga hindi maintindihang salita. Lahat kami nagtataka kung ano ang kanilang nais, kung bakit kami ang napili nilang gambalain. Isang gabi, habang kami nagtitipon sa sala, nagulat kami sa biglaang pagkatok sa pintuan. Nang buksan namin ito, bumungad si Lolo Greg, ang matandang kapitbahay namin na matagal nang nawawala. Kailangan niyo siyang ibalik? Pulong niya sa amin habang ang kanyang mga matay naglalagablab sa takot. Bago pa mahuli ang lahat, hindi namin alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang kanyang pahayag ay nag-iwan ng kalungkutan at takot sa aming isip. Sino ang kailangan naming ibalik at bakit? Sa kabila ng aming pag-aalala, may isang bahagi sa akin na tila nauunawaan ang kanyang sinasabi. At sa huling pagkakataon, habang ako'y nag-iisa sa aking kwarto, narinig ko ulit ang pag-iyak ng batang babae. Ngayon, malinaw na sa akin. Ang batang ito ay hindi basta-basta espiritu lamang. Siya ay bahagi ng aming nakaraan. Isang alaala na matagal nang nakabaon sa ilalim ng balete. At sa kanyang pag-iyak, nararamdaman ko ang kanyang galit at lungkot. Sa wakas, naintindihan ko na. Hindi lamang kami ang pinagmumultuhan, kundi ang buong lugar na ito. Ang gubat ay hindi lamang tahanan ng mga kaluluwa. Ito ay tahanan ng mga lihim na dapat naming tuklasin. Ngunit sa bawat hakbang na aming gagawin, alam kong mas malalim pa ang hindi namin alam. Sa likod ng bahay namin, sa gubat ng mga kaluluwa, naroon ang katotohanan na matagal nang nakatago. Ngunit ang tanong, handa ba kaming harapin ito? Sa likod ng bahay namin ay naroon ang gubat. Isang lugar na dati puno ng sigla at buhay. Ngunit ngayon ay tila naglalaman ng hindi maipaliwanag na dilim. Nagsimula ang lahat ng magdesisyon si tatay. Naputulin ang isang malaking puno sa gitna ng gubat. Sabi niya, kailangan daw namin ng kahoy para sa bagong kubo na itatayo sa likod ng bahay. Wala akong tutol noon, hindi ko naman inakala na ang simpleng aksyon na iyon ay magdadala ng mga hindi inaasahang pangyayari sa aming buhay. Pagkatapos maputol ang puno, nagsimulang magpakita ang mga kakaibang senyales. Ang una ay ang mga bulong. Sa gabi, habang nakahiga kami, sa aming mga banig, naririnig ko ang mga pag-usap na tila nanggagaling sa labas ng aming tahanan. Hindi ko mawari ang mga salita, ngunit nararamdaman ko ang lamig ng hangin na dala nito. Sinubukan kong ipikit ang mga mata at ipagwalang bahala. Ngunit sa tuwing magigising ako, sa kalagitnaan ng gabi, naroon pa rin ang mga bulong. Mas malakas na, mas maliwanag. Nagsimula rin kaming makakita ng mga anino sa paligid ng bahay. Minsan, habang naglalabas si nanay sa poso, may mga anino siyang nakikita sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit si ate, na palaging abala sa kanyang mga gawaing bahay, ay minsang napahinto sa pagluluto dahil sa aninong dumaan sa likuran niya. Ang mga anino, sabi ni ate, ay tila mga hugis ng tao, ngunit hindi niya may paliwanag kung paano ito naglalaho sa tuwing susubukan niyang sundan. Sa tuwing binabalikan ko ang mga kaganapang ito, hindi ko mapigilang isipin na ang lahat ng ito ay nagsimula sa pagputol ng puno. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, narinig ko ang isang boses. Isang boses na hindi ko pa naririnig sa buong buhay ko. Bakit mo kami ginising? Tanong nito, puno ng poot at galit. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Ang boses ay nagpatuloy. Ang gubat ay aming tahanan at ngayon ay dumating na kami upang maningil. Kinabukasan, bumalik si tatay sa gubat. Dala ang kanyang itak. Nagpasya siyang tingnan ang lugar kung saan niya pinutol ang puno. Baka sakaling may makitang sagot sa mga nangyayari. Kasama ko siya.
Dala ang kaba sa dibdib, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Habang papalapit kami sa lugar, naramdaman namin ang kakaibang lamig. Ang hangin ay tila may dalang mga alingasngas ng nakaraan, mga alingawngaw ng mga nilalang na matagal nang naghihintay. Pagkarating namin doon, nakita namin ang bakas ng puno, isang malaking tuod na patunay ng aming pagwasak, ngunit sa paligid ng tuod may kakaibang nangyari. Ang lupa ay tila bumuka, at mula sa mga bitak nito ay lumalabas ang manipis na usok. Ang usok ay gumapang sa hangin, pumalot sa amin ni tatay, at sa isang iglap ay naramdaman ko ang pagbigat ng aking katawan. Hindi ko magawang gumalaw, hindi makatakbo. Ang usok ay tila may sariling buhay, at sa gitna nito ay naroon ang mga anyo, mga kaluluwa, na tila nagmula sa ibang mundo. Umuwi na tayo, tatay. Sabi ko, pilit na kinakalma ang sarili, ngunit hindi kami makagalaw. Ang mga kaluluwa ay nagtipon-tipon, bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang kanilang mga mata, bagaman walang mukha, ay puno ng galit, ng lungkot, ng paghihiganti. Alam ko, sa kaloob-looban ko, na kami ang may kasalanan. Kami ang nagbigay daan sa kanilang pagbabalik. Narinig ko muli ang boses. Hindi kami aalis hanggang hindi nasusulit ang aming hinihingi. At sa isang iglap, biglang naglaho ang lahat. Nag-iwan ng katahimikan sa gubat. Ngunit bago pa man kami makangiti sa pag-asang tapos na ang lahat, narinig namin ang isang sigaw mula sa bahay. Sigaw ni nanay. Tumakbo kami pabalik, puno ng takot at pag-aalala. Sa loob ng bahay, nakita namin si nanay na namimilipit sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. At sa kanyang paligid ay naroon ang mga anino. Mga aninong tila nag-aanyaya sa kanya. "Tulungan niyo ako," sabi niya. Ngunit bago pa man kami makalapit, biglang naglaho ang mga anino. Kasama si nanay. Sa likod ng bahay namin ay naroon ang gubat. Isang lugar na ngayon ay puno ng misteryo. At sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Sa halip, ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay sa mundo ng mga kaluluwa. Ano nga ba ang hinihingi ng mga ito? At paano namin sila mapapalaya? Sa paglipas ng mga araw, hindi na namin maitatanggi ang presensya ng mga kaluluwa sa likod ng bahay. Ang bawat paggalaw ng hangin ay tila may kasamang bulong ng mga naglalakbay na espiritu. Ang mga puno na dati ay tila mga bantay na tahimik, ngayon ay naglalaman ng mga lihim na unti-unting naglalantad ng kanilang mga sarili. Isang gabi, habang kami nagtitipon-tipon sa hapagkainan, naramdaman namin ang bigat ng kapaligiran. Ang bawat tunog ay may kaakibat na kakaibang pagyanig, na parang may pilit na umaabot mula sa kabilang dimensyon. Si tatay ang unang nagsalita. Kailangan nating malaman kung ano ang gusto nilang iparating. Hindi ko mapigilan ang kaba sa aking dibdib. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon, ngunit may kasamang takot. Paano natin gagawin iyon? Tanong ko, habang iniisip kung ano nga ba ang susunod naming hakbang. Lumipas ang ilang oras at nagdesisyon si nanay na kausapin ang aming kapitbahay, si Aling Teresa, na kilala sa pagiging marunong sa mga bagay na hindi nakikita. Siya ay isang matandang babae na may malalim na kaalaman sa mga tradisyon at mga kwentong bumabalot sa aming lugar. Kinabukasan, nagpunta kami sa bahay ni Aling Teresa. Agad niyang napansin ang bigat na dala namin. Naramdaman ko na ang mga pagbabago sa hangin, sabi niya habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Hindi ito mga ordinaryong kaluluwa. Sila ay mga tagapangalaga na nagagalit. Sa kanyang kwento, nalaman namin na ang mga puno sa likod ng aming bahay ay sagrado. Sa bawat putol na ginawa, may kaluluwang nagising. Dagdag pa niya, habang iniaabot sa amin ang isang lumang aklat.
May paraan upang makausap sila, ngunit ito'y hindi madali. Gamit ang aklat na ibinigay ni Aling Teresa, nagsimula kaming maghanda para sa ritual. Ang bawat pahina ay puno ng sinaunang mga simbolo at gabay kung paano makipag-ugnayan sa mga espiritu. Si tatay ang naging leader ng seremonya habang kami nagtipon sa gitna ng gubat kung saan kami unang nagputol ng puno. Habang nagsisimula ang ritual, naramdaman ko ang pag-init ng hangin sa paligid. Ang mga anino ng mga puno ay tila gumagalaw, sumasabay sa bawat sali ng mga salita ni tatay. Ang mga tunog ng kalikasan ay naglaho, at ang katahimikan ay pumalit sa kanilang lugar. Sa gitna ng seremonya, biglang may lumitaw na figura mula sa kadiliman, isang matandang lalaki na may suot na lumang kasuotan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may halong galit. "Bakit ninyo kami ginising?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay parang hangin na dumadaloy sa aming paligid. Hindi makasagot si tatay, kaya't ako ang naglakas loob na magsalita. "Hindi namin alam. Kami humihingi ng tawad," sabi ko habang nararamdaman ang pagbigat ng aking dibdib. "Ano ang kailangan naming gawin upang mapatahimik ang inyong puot?" Ang matanda ay tumingin sa akin ng matagal bago sumagot. "Ibalik ang buhay na inyong kinuha," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng awa. Ngunit hindi ito kasing dali ng iniisip ninyo. Sa kanyang mga kamay, nagpakita siya ng isang lumang mapa na nagpapakita ng lihim na bahagi ng gubat. "Sa lugar na ito, matatagpuan ninyo ang puno ng buhay. Ito ang tanging paraan upang maibalik ang balanse." Ang hangin ay biglang lumakas, at ang figura ng matanda ay naglaho, na parang usok na tinangay ng hangin. Kami naiwan sa gitna ng gubat, naguguluhan ngunit puno ng pag-asa. Ang mapa ay naging gabay namin, ngunit ang paglalakbay ay puno ng panganib. Habang kami naglalakad, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Ang mga aninoon ng puno ay tila sumusunod sa bawat hakbang namin, na parabang may mga mata na nakamasid sa aming bawat galaw. Sa di inaasahang pagkakataon, narating namin ang lugar na nakasaad sa mapa. Isang puno mas malaki kaysa sa lahat, ang nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga sanga ay tila umaabot sa langit, puno ng mga dahon na kumikinang sa bawat pagdampi ng hangin. Ngunit sa ilalim ng kanyang lilim, mayroong isang anino na kumikilos. Hindi ito ordinaryong anino, kundi isang figura na puno ng galit. "Hindi ninyo kami matatakasan," bulong nito, habang ang hangin ay nag-umpisang umikot sa paligid namin. Napaatras kami sa takot, ngunit sa likod ng pag-alinlangan, naramdaman ko ang pangako na binitiwan ng matanda. Kailangan naming ipaglaban ang kapayapaan, kahit pa ang aming kalaban ay hindi nakikita. Ang gabi ay nagbigay daan sa umaga, ngunit ang takot ay hindi pa rin naglalaho. Alam namin na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng aming bahay, ang gubat ng kaluluwa ay nananatiling tahimik, ngunit puno ng misteryo na hindi pa namin lubos na nauunawaan. At sa bawat paggalaw ng hangin, naririnig ko ang kanilang bulong, hindi pa ito tapos. Sa likod ng bahay namin, kung saan ang hangin ay tila may daladalang bulong ng mga kaluluwa, nakatayo ang gubat na iyon, isang malawak na kagubatan na puno ng mga misteryo at hiwaga. Sa tuwing sumasapit ang gabi, ang mga aninong naglalaro sa gilid ng aming mata ay tila lumalapit sa amin, nagmamasid at naghihintay. Simula nang putulin namin ang isang matandang puno sa likod ng aming bakuran, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa aming pamilya. Hindi na mapakali si nanay, palaging balisa at tila may naririnig siyang mga bulong na hindi namin mawari. Si tatay naman, palaging masakit ang ulo at hindi magkamayaw sa paghanap ng mga nawawalang gamit sa bahay kahit pa alam namin
na wala naman talagang nawawala. Ako, bilang panganay, ay pilit na inuunawa ang lahat. Pinipilit kong maging matapang para sa aking mga kapatid, ngunit hindi maiaalis sa aking isipan ang pagkabagabag na dulot ng mga kakatuwang pangyayari. Sa tuwing titingin ako sa salamin, may mga aninong naglalaro sa likuran ko, mga aninong hindi ko maipaliwanag. Lumalalim ang gabi at lumalalim din ang aking takot. Isang gabi, habang kami naghapunan, biglang namatay ang ilaw. Ang dilim ay naging makapal na belo na bumalot sa amin, at ang katahimikan ay nagbigay daan sa mga kakaibang tunog na tila nagmumula sa gubat. Narinig namin ang mga yabag na tila papalapit sa aming tahanan. Lahat kami napatingin sa pinto, nag-aabang sa kung sinuman o anuman ang maaaring pumasok. Ngunit walang pumasok. Sa halip, naramdaman namin ang malamig na hangin na dumaan sa aming tabi, na tila may dumaan na hindi namin nakikita. Nagsimula kaming magdasal, umaasa na ang mga dasal namin ay maririnig at kami ililigtas sa kung anumang panganib ang nagbabanta. Matapos ang ilang sandali, bumalik ang ilaw. Lahat kami napabuntong hininga ng may kaunting ginhawa. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang dahil sa likod ng aming isipan, alam namin na hindi pa tapos ang lahat. Alam namin na ang gubat, ang mga kaluluwa ay hindi pa tapos sa kanilang ginagawa. Kinabukasan, nagpasya si tatay na magsagawa ng ritual upang maipakita sa mga kaluluwa na kami humihingi ng tawad. Nag-anyaya siya ng albularyo mula sa kalapit na bayan upang tulungan kaming mag-alay ng mga pagkain, dasal at insenso sa harap ng dating kinatatayuan ng puno. Umaasa kami na mapapanatag na ang mga kaluluwa at kami iiwan ng tahimik. Habang isinasagawa ang ritual, naramdaman kong may kakaibang presensya sa aming paligid. Nagsimula na naman ang mga bulong, ngunit sa pagkakataong ito, tila mas malinaw. Nakikinig ako sa albularyo habang siya'y nagdarasal, ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay may ibang boses na naririnig ko. Isang boses na tila pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan nagmumula. Pagkatapos ng ritual, nagpasya akong bumalik sa gubat. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong puwersa ang humihila sa akin pabalik doon. Habang naglalakad ako, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit ang bawat hakbang ko'y tila sinasalubong ng malamig na hangin. Nang marating ko ang lugar kung saan nakatayo ang dating puno, tumigil ako. Tumingala sa mga nagtataasang puno at naramdaman ko ang kanilang mga mata na nakatingin sa akin. Muli kong narinig ang mga bulong, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bulong ay tila humihingi ng tulong. "Tulungan mo kami," ang sabi ng boses. "Kailangan namin ang iyong tulong." Nagulat ako. Ang mga kaluluwa na dati nagmumukhang mga banta, ngayon ay tila humihingi ng aking pagkalinga. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit naramdaman ko ang kanilang sinseridad. Sa likod ng takot, may nadama akong isang uri ng koneksyon sa kanila. Isang malakas na hangin ang dumaan. At sa isang iglap, naramdaman kong may pagbabago sa aking paligid. Ang gubat na dati tila puno ng panganib, ngayon ay tila naging mas kalmado. Ngunit sa aking paglingon pabalik sa aming bahay, doon ko nakita ang mas malaking problema. Sa likod ng bahay namin, sa lugar kung saan kami nag-alay ng dasal, nakatayo ang isang batang babae na nakaputi. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang bibig ay nakangiti sa akin. Alam ko sa isang iglap na siya ang puno, ang kaluluwa ng punong pinutol namin. "Hindi pa tapos," bulong niya. Hindi pa tapos. Ang kanyang boses ay tila isang alingawngaw sa aking isipan at nagising ako sa katotohanan na ang laban namin sa mga kaluluwa ng gubat ay hindi pa pala tapos.
sa kabila ng aming paghingi ng tawad, may mas malalim na misteryo ang kailangan naming harapin. Sa unang pagkakataon, mula nang magputol kami ng puno sa likod ng bahay, nagdesisyon kaming bumalik sa gubat na matagal naming iniwasan. Nagsimula ang lahat nang mag-umpisang magpakita ang mga kakaibang pangyayari sa aming tahanan, ang mga malamig na hangin na dumadaan sa mga silid kahit na sarado ang mga bintana, ang mga anino sa sulok na tila nanunood, at ang mga bulong na hindi mo mawari kung saan nagmumula. Ma, kailangan na nating tapusin ito, sabi ni Kuya habang nakatayo sa kusina. Hawak ang lumang mapa ng gubat na sinulat pa ng aming lolo. Grabe ang kaba ko pero alam kong tama siya. Ang mga multo't kaluluwa sa paligid namin ay nagiging mas agresibo, mas mapangahas. Hindi na kami makatulog ng maayos. Ang simpleng pagputol ng puno ay tila nagising sa mga nilalang sa likod ng aming bahay at ang kanilang presensya ay lalong lumalakas sa bawat araw. Bahala na, sagot ko habang inaayos ang backpack na puno ng mga gamit na maaaring kailanganin namin: flashlight, aspalto, asin, at ang maliit na bote ng holy water na binigay ng pari sa baryo. Habang papunta kami sa gubat, ramdam ko ang pagbigat ng hangin. Parang may nagmamasid sa amin, nag-aabang sa bawat hakbang. Ang mga puno sa paligid ay tila mas matayog, mas madilim kaysa noon. Parang ang bawat dahon ay may sariling kwento ng sakit at pangungulila. Alam mo bang ang puno na iyon ay may kwento? Tanong ni Kuya habang tinitingnan ang ugat na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagkwento siya tungkol sa mga alamat ng mga kaluluwang nilamon ng gubat. Mga kaluluwang hindi matahimik, mga espiritu na patuloy na naglalakbay sa pagitan ng mga dimensyon. Pero hindi natin mapapalayas ang mga kaluluwa kung hindi natin tatapusin ang kwento nila. Dagdag niya. Sa sandaling iyon, naisip ko na baka ito nga ang dahilan kung bakit patuloy na bumabalik ang mga multo sa amin. Hindi pa tapos ang kanilang kwento. Pagdating namin sa lugar kung saan namin pinutol ang puno, naramdaman ko ang bigat ng presensya ng mga kaluluwa. Parang may puwersa na pumipigil sa amin, isang hindi maipaliwanag na enerhiya na nagmumula sa lupang kinatatayuan namin. Nagdasal kami, naglatag ng asin sa paligid, at inialay ang bote ng holy water bilang tanda ng aming pagsisisi. Ramdam ko ang init ng araw na palubog na sa kanluran, na parang kasama namin sa aming paglalakbay sa espiritual na mundo. Ngunit sa kalagitnaan ng aming ritual, narinig ko ang isang hikbi, isang malalim, matinis at puno ng pighati. Hindi ko naisip na ang hikbi ay magmumula sa isang tao, kundi mula sa isang kaluluwa na matagal nang nakulong sa gubat. Ang tunog ay nagmula sa isang lumang kuweba sa likod ng mga puno, na tila hindi namin napansin kanina. Kuya, may naririnig ka ba? Tanong ko habang patuloy na inuusal ang dasal. Tumango siya at nagsimula kaming maglakad papunta sa pinagmulan ng tunog. Ang kuweba ay puno ng mga ugat ng puno. Ang mga anino sa loob nito ay naglalaro sa liwanag ng aming mga flashlight. Sa loob ng kuweba, may nakita kaming lumang altar, puno ng mga alay mula sa mga taong hindi namin kilala. Sa tabi nito, may isang lumang larawan ng isang batang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng hikbi, parang humihingi ng tulong. Ito na ba ang kwento ng puno? Tanong ko sa sarili, habang unti-unting nagkakaroon ng linaw ang mga bagay sa aking isip. Ang puno ay hindi lamang isang ordinaryong halaman, kundi isang tagapangalaga ng mga kaluluwang naliligaw. Nagpatuloy kami sa pag-uusal ng dasal at sa bawat salita ay nararamdaman kong lumalakas ang hangin. Ang mga anino sa paligid ay unti-unting naglalaho. Ngunit sa paglabas namin ng kuweba, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking balikat. Nilingon ko ito at nakita ko ang isang anino
na naglalakad papunta sa direksyon ng bahay namin. Hindi ko alam kung dapat ba kaming matakot o magpasalamat sa anino. Pero sa puntong iyon, alam kong ito na ang simula ng bagong pakikipagsapalaran. Ang multo ay tila naglalakad ng may layunin, tila may misyon na dapat tuparin. "Kuya, may dapat pa tayong gawin," sabi ko, habang unti-unting naglalakad pabalik sa bahay. Sa likod ng bahay namin ay gubat ng kaluluwa. At sa gubat na iyon, marahil ay may mga kwento pang dapat matuklasan, mga lihim na dapat ilantad. Ngunit sa ngayon, ang anino ay lumalakad kasama namin sa isang landas na hindi pa namin tiyak kung saan patungo. Nang gabing iyon, ang kalangitan ay tila nababalot ng maiitim na ulap na parang mga anino ng nakaraan. Ang lamig ng hangin ay bumabalot sa aking katawan habang ako'y nakatayo sa likuran ng aming bahay, sa gilid ng gubat ng mga kaluluwa. Ang liwanag ng buwan ay pilit na sumusulyap mula sa likod ng mga ulap, tila nagbabantay sa mga kaganapan sa lupa. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi na ang lumipas mula nang maramdaman namin ang presensya ng mga kaluluwa sa paligid. Simula nang maputol ang punong iyon, tila nagising ang mga espiritu at ngayon ang kanilang puot ay hindi na maikukubli. Ang bawat halakhak ng hangin, ang bawat kaluskos ng mga dahon ay may dalang pagbabanta sa aming pamilya. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi ko maiwasang maramdaman ang isang kakaibang udyok na bumalik sa pinagmulan ng lahat ng ito, ang natitirang tuod ng puno sa pusod ng gubat. Nararamdaman ko na doon nagmumula ang lahat ng kaguluhan at marahil naroon din ang kasagutan. Habang papalapit ako sa gitna ng gubat, ramdam ko ang pagbigat ng aking mga hakbang. Ang mga anino ng mga puno ay tila nagiging mga kamay na pilit akong pinipigilan. Ngunit ang isang bahagi ng aking kalooban ay nag-udyok sa akin na magpatuloy. Sa bawat hakbang, ang lamig ng hangin ay tila unti-unting nagiging init, isang init na nagmumula sa kaluluwa ng gubat. Nang marating ko ang tuod, huminto ako. Ang paligid ay tahimik, masyadong tahimik. Ang mga kuliglig at ang huni ng mga ibon ay naglaho, at tanging ang tibok ng aking puso ang naririnig ko. Sa gitna ng katahimikan, isang boses ang narinig ko, isang pabulong na tinig na nagmumula sa likod ng aking isipan. Ibalik mo ang nawala," sabi nito. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tinig, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salita nito. Ang mga kaluluwa ay hindi lamang mga anino ng nakaraan. Sila ay mga bantay ng kalikasan. At sa aming kapabayaan, sila'y nagising. Napaupo ako sa tabi ng tuod, pilit na iniintindi ang mensahe ng mga kaluluwa. Kung paano namin maibabalik ang nawala sa kanila ay isang palaisipan na hindi ko pa rin masagot. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay akong kailangang gawin, ang makipagkasundo. Habang nakaupo roon, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga anino ay tila nagsimulang magsayaw, at sa gitna ng kanilang sayaw, isang anyo ang nabuo. Isang matandang lalaki na tila pamilyar ngunit hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit sa kabila nito, may bakas ng pag-asa. "Ibalik mo kami sa dati," sabi niya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagdurusa at pag-asa. Ang puno ay buhay, at kami ang kaluluwa nito. Sa pagkawala nito, kami ay nawalan. Sa puntong iyon, naintindihan ko, hindi lamang ito tungkol sa puno na naputol, kundi tungkol sa balanse ng kalikasan na nasira. Ang kanilang pagsigaw ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kapatawaran at pag-unawa. Habang iniisip ko kung paano namin maibabalik ang nawala, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Marahil hindi ko na maibabalik ang puno, ngunit maaari ko pa ring simulan ang proseso ng paghilom. Sa aking bulsa,
May dala akong isang maliit na supot ng binhi na nakuha ko mula sa isang kaibigan. Isang binhi ng punong maaring maging simula ng bagong buhay. Sa pag-asang ito, itinanim ko ang binhi sa tabi ng tuod. Habang ginagawa ko ito, naramdaman ko ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila huminahon at ang init ay unti-unting naglaho, napalitan ng malamig na simoy na may dalang kapayapaan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maramdaman na may hindi pa natatapos. Ang mga kaluluwa ay mukhang naglulubag, ngunit sa kanilang mga mata may isang babala. Bumalik ako sa bahay na may bigat sa dibdib. Alam kong ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa pagbalik ko sa aming bahay, nakita ko ang aking pamilya na nakatayo sa balkonahe, nagmamasid sa akin. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang pag-aalala at pagmamalasakit. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, may isang tanong na hindi nila masabi. Ano ang mangyayari sa susunod? Habang kami nagtutungo sa loob, ang buwan ay unti-unting lumitaw mula sa likod ng mga ulap, nagbibigay liwanag sa aming tahanan. Ngunit sa kabila ng liwanag, alam kong ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa tapos. May isang bahagi ng aking kalooban na nagsasabing ang mga kaluluwa ay hindi pa rin lubos na payapa. At sa isang iglap, naalala ko ang isang bagay na sinabi ng matandang lalaki. Ang puno ay buhay at kami ang kaluluwa nito. Sa pagsilang ng bagong araw, alam kong mayroon pa kaming kailangang gawin. At sa pagkakatanto na iyon, isang bagong takot ang sumilay sa aking puso. Ang gubat sa likod ng aming bahay ay hindi lamang tahanan ng mga kaluluwa, kundi isang bahagi ng aming sariling kaluluwa. At sa pagbabalik ko sa aming tahanan, alam kong ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang.